Masayang araw po mga ka-PL. Di bagay, desidido itong si Risa Hontiveros na tumakbo sa pagkapresidente sa halalan 2028. Tatapatan niya di umano ang ating VP Inday Sara sa halalan 2028. Ngayon pa lang po mga kababayan, naglalatag na ho si Risa Hontiveros. Mistulang early campaign rally po ang mga nangyayari sa iba't ibang parte po ng ating bansa, mga kababayan. Dinadayo po ni Risa Hontiveros at ng kanyang team ang iba't ibang parte sa ating bansa para dito ho sa kanilang rally. Rally na no? Ang aga ng rally, no? O itong tinatawag nilang Risa na sa 2028, mga kababayan. Sa lakas ng loob nitong si Risa Hontiveros, dinayo ang Cebu City, mga kababayan. Hindi talaga marunong mag-isip tong si Risa. Ano? May pagka mahina din ang kokote nitong aling ito, mga kababayan. Cebu City ang dinayo. Alam na alam ho natin kahit na hindi po nakatira ang mga Duterte sa Cebu City, bagamat si Tatay Digong makailang beses niyang inamin na siya ay taga Cebu, marami siyang kamag-anak sa Cebu. Mga kababayan, Duterte po ang Cebu. Ha? Sa mga hindi nakakaalam ng mga dilawan at pink, ang Cebu City, baluarte yan ng mga Duterte. Pero sa lakas ng loob ni Risa, dinayo, mga kababayan. Ito po ang naganap sa Cebu City sa kanilang event na Risa na sa 2028. Alam niyo po kung ano nangyari, mga kababayan? Nilangaw. O ito ho ang video. Panoorin po natin kung paano po nilangaw ang Risa na sa Cebu City, baluarte ng mga Duterte. Panoorin po natin itong video. O ito na ho. T28! Isa pa nga po, ipakita tatag ng Pinoy, Risa na! Ayan. Matanong nga kita, Beng, bakit ba si Risa o si Senator Risa sa 2028? Bakit si Sen Risa? Bakit hindi? T28! Isa pa nga po, ipakita tatag ng Pinoy, Risa na! Ayan. Matanong nga kita, Beng, bakit ba si Risa o si Senator Risa sa 2028? Bakit si Sen Risa? Bakit? O kita nyo na mga kababayan, kahit yung mismong likuran po ng mga host, wala kang makita. Kahit na isang taong nakaupo, mga kababayan, lahat nasa harapan lang, hindi pa natin alam kung gaano karami ang bilang ng mga dumalo dito sa kanilang Risa na sa 2028. Ipakita daw po ang tatag ng Pilipino. Anong pakialam namin kung matatag kami sa Risa na? Alam namin na matatag ang mga Pilipino, pero ano pakialam namin sa Risa na? Kita nyo nga yung event ninyo, mas marami pa nga yung rally ng mga ng mga DDS. Mahiya naman kayo? Ha? Lalo ka na, Risa. Mahiya ka naman. Kita mo ang Cebu. Nakita mo kung gaano lang karami tao na, ewan ko lang kung talaga bang nagkusang loob yung mga tao na pumunta dyan sa event ninyong Risa na, baka mamaya hakot pa yan. Di ba, mga kababayan? Nilangaw, mga kababayan. Walang nanood. Nagmistulang early campaign rally itong kanilang ginawa. Mantakin mo, umiikot na po sa buong Pilipinas itong kanilang Risa na para po sa maagang pagpapaalam
nitong si Risa na siya'y tatakbo sa 2028. Eh di tumakbo ka, ano pa kailam namin sa'yo? Tumakbo ka lang, maganda nga yan eh. Para malaman na mo mismo, yan. Malaman mo mismo kung ikaw ba'y mayroong maraming bilang, maraming botante kontra kay BP Inday Sara. Nako, Risa, wala kang mapapala, ate, sa 2028. Itigil mo yung kahibangan mo. Mamili na lang kayo sa mga kasamahan ninyo at yun na lang patakbuhin mong presidente. O kahit si Lenny na lang. Total, si Lenny kayo-kayo naman yan, magkakatropa naman kayo. Si Lenny patakbuhin nyo. Di hama kasi na mas maraming bilang si Lenny, Risa, kaysa sa iyo. Wala kang bilang, Risa. Kung hindi ka sinakyan ng Iglesia ni Cristo, kung di ako nagkakamali, nung nakaraang halalan, mga kababayan, hindi mananalo tong alin na to eh. Binoto ka lang ng mga kapatirang Iglesia ni Cristo, kung di ako nagkakamali, Kaya ka ngayon senadora. Pero mas mainam yan, Risa, tumakbo ka sa 2028 para magkaalaman kung sa inidoro ka pupulutin. O kung sa Palasyo Malacanang. Dalawa lang naman yan. Pag nanalo ka, di pupulutin ka ng mga tao sa Palasyo Malacanang. Presidente ka na. Pagka hindi, di sa Inidoro, tanggapin mo ang katotohanan na kailanman ang isang Risa Hontiveros hindi magiging presidente. Itaga mo yan sa bato, madam. Okay, eto pa isang balita, mga kababayan. Etong lumabas ngayon sa balita na di umano 6.5 Pilipinos o 6.5 million Pilipinos, mga kababayan, na ialis na daw po mula sa kahirapan. Hindi simpleng kahirapan lang ho ito, mga kababayan, kundi yung talagang lagapak sa hirap na mga kababayan natin na alis na daw po, sabi dito sa balita, mga kababayan. Ito po'y na-post po ng Philippine Star, pero hindi ko po sinasabing mismong ang Philippine Star ang may sabi nito. Maaaring nakita lang po nila ito sa PSA. Ayan malinaw. An estimated 6.5 million Filipinos were lifted out of poverty between 2023 and 2025 as the poverty incidence fell to its lowest rate last year, mga kababayan. 6.5 M Filipinos lifted out of poverty. Ang sabi po ito ng PSA. Talagang ipinasok ho nila sa Administrasyong Marcos, mga kababayan. Pasok yung Marcos 2025, mula 2023 hanggang 2025, mga kababayan, niyan daw po ang nakitang datos nitong PSA. Kayo po ang tatanungin ko, mga Pilipino na kapwa ko naghihirap pa rin hanggang sa ngayon. Maniniwala ho kayo sa sinasabi ng PSA, mga kababayan, na tayo daw po na mga mahihirap ay naiahon na daw po sa kahirapan. Sige nga, paki-comment nga, mga kababayan. Lakas ng loob. Sabihin na 6.5 million? Sino-sino ito? Ito ba yung mga nabigyan ng ayuda? Sinasabi nyo na nakaahon sa kahirapan itong 6.5 million dahil ba nagbibigay kayo ng ayuda? Gaano ba katagal gamitin yung mga ayudang ipinamimigay ng gobyerno? Hindi pa abot na 1 linggo, ubos na yan. Balik na naman sa pagdidildil ng asin. Hindi naman kasi ayuda ang solusyon para maiahon sa kahirapan ang mga Pilipino, kundi trabaho. Kaso,
Wala pong maibigay na trabaho ang Administrasyong Marcos, mga kababayan. Kaya puro na lang ayuda. Kapag kaayuda kasi, maliban sa nakikita sila ng tao na kuno, mahal nila ang tao, kuno, concerned sila dahil naghihirap yung ating mga kababayan, kaya ayan, namimigay sila ng ayuda. Pero sa likod ng pamimigay ng ayuda, mga kababayan, meron pong mga malalaking bulsa. Halimbawa, 1 million. Halimbawa lang naman to. 1 million na ipang-aayuda sa mga kababayan natin. Cash man yan o bigas man yan, kung mga grocery pack man yan, kung ano man yan. Ang ipamimigay lamang ho dyan, mga kababayan, nasa mga 700,000 pesos laang. Ang the rest ho dyan, mga kababayan, ayun, nasa mabuting kamay. Matagal ng kalakaran yan. Diyos ko, kahit sa mga barangay, nangyayari yan, mga kababayan. Hindi ko naman po nila lahat, Pero meron talagang ibang mga opisyal ng gobyerno, na ganyan po ang ginagawa. Lalo na po nung nauso, yung mga ayuda ng mga congressman mismo, ang nagdadala ng ayuda sa kanilang mga constituents, PUPAD, AX, etc. Sa palagay nyo, nauubos yun para sa ipamimigay na ayuda sa mga constituents nila? Nako, malabo, mga kababayan. Yung iba doon na ipapasok po sa bulsang malaki. Di ba? Makikita pa ng tao na kunwari namimigay ka ng ayuda, mabango ka sa paningin ng mga kababayan mo. Yun ang akala ng mga tao, ang bango-bango ng politikong ito. Pero mas natutuwa yung politiko kasi sa pamamagitan ng pamimigay niya ng ayuda, nagkakaroon po ng laman ng kanyang bulsa. Isa ho yan, mga kababayan, sa matagal nang nangyayari ho sa ating bansa. Kaya huwag ninyong sasabihin na 6.5 million Pilipino na naiahon na sa kahirapan dahil hanggang ngayon nagtitiis pa rin sa hirap ang ating mga kababayan. Kasi kung totoo na naiahon na itong 6.5 million Pilipino sa kahirapan, tuwing mamimigay kayo ng ayuda, sana wala nang pumipila. Di ba? Kung ako mahirap din naman ako, mga kababayan, pero nakikita ho ba ninyo na pumipila ako sa mga ayuda na pinamimigay ng gobyerno? Hindi na. Hindi po. Bakit? Sa kanila na lang yan. Ipaubayan na lang natin yan sa mga kababayan nating mas hirap pa po sa atin. Pero tayo, hirap din po tayo. Di ba? Di sana wala na pumipila sa pagbibigay ng ayuda kung talagang naiahon na sa kahirapan ang mga Pilipino. O kayo na po ang sumagot dyan sa comment section, mga kababayan. Kung totoo ba itong sinasabi ng PSA. Okay. Ito pa isang balita, mga kababayan. Ewan ko lang kung matutuwa kayo rito o hindi. Ako? Nako. Isa po ako sa tututol dito. Sigurado ako, mga kababayan. Papayag ho ba kayo na ipapaban di umano ang platform ng Facebook sa ating bansa? Nako, maraming tatamaan ho dito. Nako, eto ho. Basahin natin ang kapirasong balita, mga kababayan. Pinag-aaralan ng Cybercrime Investigation and Coordination Center na irekomenda ang pagban sa Facebook sa bansa kung hindi pa rin susunod ang meta sa mga patakaran at batas ng Pilipinas. Iginiit ni CICC Executive Director Yusek
Renato Paraiso na dapat respetuhin din ng mga platform ang mga panuntunan sa bansa kung saan din sila kumikita, lalo sa mga pagkakataong may sensitibong insidente na kailangan ang kanilang kooperasyon. Una nang sinita ng Senado ang Meta matapos hindi agad matanggal ang video ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Wala rin kinatawan ng platform na dumalo sa pagdinig. Bakit sisisihin po ninyo ang Meta? Bakit matapos sabihin ni Claring at sisihin ni Claring na na ang mga guro di umano ang may kasalanan dahil minsan ang mga guro ay nagtuturo di umano sa mga estudyante para maging walang modo. Bakit si Meta ay isa rin sa mga sinisisi ninyo? Bakit hindi po natin sinisisi ang mga kapulisan? Bakit hindi po natin sinisisi ang DILG, pambihira? Kaya nga pulis nga sila Sila po dapat ang tagapamayapa. Naroon sila sa mga public school o mga private school man yan, dapat kahit papaano merong isa or dalawang pulis na kaagapay ng mga security guard o bantay ng eskwelahan sa pagmomonitor sa mga estudyante kung meron bang dalang mga patalim o baril. Bakit si Meta? Dahil lang ba hindi agad-agad natanggal ang mga video? Hindi po ganun kadali yun. Kahit na ako hindi taga-Meta, hindi po ganun kadali na matanggal yung video na yan. Bakit? Inalis na ng Meta. Okay, nariyan na tayo. Sinabi ng Senado na tanggalin yung video kumakalat doon sa nangyaring pamamaril sa Zamboanga City. Tinanggal ng Meta, tinupad ng Meta ang kahilingan ng Senado. Bukas makalawa, meron na naman mag-upload ng same video pa rin. Kasi nga, na-save na po sa kanilang mga telepono ang videong kumakalat. Ako nga, may video nga ako pero hindi ko ipinost dahil sabi nga, bawal. Dinilit ko na lang sa telepono ko. Huwag nyo na magsisihin ang Meta. Kasi kung itutuloy ninyo yung inyong plano na ngayon ay pinag-aaralan nyo na i-ban ang Facebook sa ating bansa, maraming magagalit. Una, maraming kumikita sa YouTube. Hindi lamang mga influencer, mga vlogger, kundi maging ang mga online seller, kumikita sila riyan. At ang Facebook, alam mo naman nating lahat, nagkakonekta ang ilang dekada ng magkalayo na magkapatid, mag-ina, mag-ama, pamilya. Dahil sa Facebook, gumawa sila ng Facebook, nakita yung kanilang kamag-anak, eto, buhay pa pala itong kamag-anak natin na ito, matagal na tayong walang contact dito. Di ba ang laking bagay nun? Tapos ipapasara nila mga kababayan, iibaban nila ang platform ng Facebook. Nako, maraming magagalit sa inyo. Tatandaan ho ba ninyo kung ano ang isa sa dahilan bakit nagkagulo sa Nepal? Nepal ba yun? Basta yung nag-rally na halos nagkagulo po sa lugar nila. Di umano dahil lang yun sa gustong iban sa kanilang bansa ang isang platform din. Hindi ko na lang po babagitin kung anong platform yon. Nagalit ang kanilang mga mamamayan. Nag-aklas laban sa kanilang pamahalaan o gobyerno. O ano nangyari? Humantong sa sinunog na yung isang gusali ng gobyerno, ng kanilang pamahalaan. Sinaktan ang mga ilang opisyal ng gobyerno. Kung daw nagkakamali, yung asawa yata nung isa sa pinakamataas na opisyal doon, sinunog ng buhay. Di ba nagkagulo? Gusto nyo bang mangyari yan sa atin, mga madam at sir? Tandaan po natin, kung matatapang
ang mga taga-Nepal, kaya nila nagawa yun, para sa akin, mas matapang po ang mga Pilipino. Lahing bayani ang mga Pilipino. Napakaraming bayani, matatapang sa ating bansa. Paano kung lumabas ang mga Pilipino at gayahin ang ginawa ng Nepal? Di lalo nyo lang pinalala ang sitwasyon. Lalo nyo lang dinagdagan o pinalala ang kaguluhan. Imbis na resolbahin itong problema sa mga eskwelahan at mga estudyanteng bully, no? Sa pamamagitan ng paglagay ng mga kapulisan sa mga eskwelahan, dinamay nyo na pati platform ng Meta. Maraming nakikinabang sa Facebook na yan. Huwag nyong idadamay yan. Parang scapegoating itong ginagawa ninyo eh. Para lang mapagtakpan ang tawag dito, parang napakabagal na responde ng kapulisan. Meta po ang pinagdiskitahan. Di ho ba, mga kababayan? Subukan nyo, magkakagulo. Maraming magagalit. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.